Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 1st, 2024. So, buti naman nag-bounce si Philippine Stock Exchange natin. So, hinalangan natin kahapon. Mukhang syndicated yung yung pag-drop ng markets natin. So, buti na lang medyo maganda yung results ng US market natin kagabi. So, nung umpisa ng trading sa US market, drop din sila. Pero pagdating ng closing, nag-upwards na rin yung closing nila. So, most likely yun yung sinundan na galaw ng ating market. So medyo maganda. Marami sa mga big caps na alaga natin, mamaya silipin natin, dalawa lang yata yung namula. So halos lahat sila is nagberde for today's trading. And then pinakamalakas dito sa mga big caps, ayan, meron tayong dalawa dito, si Globe at saka si SCC natin. So si Globe mabot yata ng 5%. Kanina, and the SCC 3 or 4% yung kanyang pinaka closing naman. So itong si PSC index natin, nag-up po siya ng 1.4%. So tama lang yan kasi binawi niya yung 1.48% binawi niya yung drop natin kahapon. So lunis na lunis ba naman ang lakas ng drop ng ating market. So very good close, 1.48% and net foreign buy pa rin. Ayan. So nakainga tayo ng maluwag. Mukhang tuloy-tuloy yung yung uptrend ng index. Malaki yan, 463.68 million o nagbago ng konti. So 400 million ulit yung net foreign buy na market. Kaya nga yung mga bida dito, karamihan sa galawan natin for today is yung mga blue chips natin. Dito naman dito sa mga trending stocks, yung mga gumalaw dito, yung mga hindi natin napapansin, yung mga penny stocks natin. So nagkakaroon na labanan sa blue chips at saka sa mga penny stocks. So number one pa rin sa listahan si Alter. Meron nagmo-monopolize ng post kay Alter natin kaya siguro lagi number one. So anyway, makita naman natin yan next few days kung didiretso yung galaw niya. So up ulit siya eh. So 1.15% and meron siyang 149.3K net foreign buy. So maganda pa rin yung galaw ni Alter. MRC, okay, breakout kahapon, no? And then additional galawan ulit. So nandito na yung volume ulit ng mga traders natin. So 4.88% and meron siyang 182K net foreign sell. SPNEC yung alaga natin. So nangain nito ng mga gains ko. So negative 0.84%. So bumalik na doon sa buying area ko yata tong si SPNEC. Nanganganib. So negative 1.87 million net foreign sell. FCG, ayan, lumaban naman yung isa alaga natin. 2.56% and meron siyang nag-net foreign sell, no? Negative 4.92 million net foreign sell. So yung dalawang big caps na winners, itong si Globe. So lakas ng galawan niya, no? So 5.54%. And dito galing yung kalahati ng net foreign buy. Meron siyang 219.14 million net foreign buy. So malakas yung sipa ni Globe. Tapos si SEC natin, so di ba ina-analyze natin yung nagbagsakan si SEC last time kasi di ba magbebenta yung government natin. Next year pa naman, 2025, magbebenta siya ng shares. Eh malaki yun, around 3% ng shares ni SEC. So siyempre, dilution yun, di ba? Pero ang bibili naman pala sa kanya is si GSIS. So normally pag ganun ginagawang private yung stock, so hindi siya masasama dun sa secondary shares, mga public shares na hawak natin. So walang dilution na pwedeng mangyari sa kanya unless otherwise gawin siyang public, di ba? Gawin siyang public shares. Okay, so yun yung abangan natin sa kanya. Pero bumalik na siya, nag-up siya ng 4% and meron siyang 10.86 million na net foreign buy dito sa market. Siyempre, ang isang inabangan natin dito kay SEC, yung ating dividendo naman sa kanya, di ba? So, generous siya. Halos 20% per year yung binibigay nitong si SEC natin. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ni stocks yung gusto mong bilhin. And then sa mga nanonood, usual viewers po natin, so maraming salamat po dun sa mga usual viewers. Subscribe ka na lang para updated ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo, total start of the month na naman tayo, October na naman, di ba? Pwede ka mag-join dito sa trading group naman natin. So, andito yung ibang
mga members natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po. Check mo na lang po yung ating daily trending stocks review, mga company reviews, mga sample trades sa markets, mga basic indicators, fundamentals, risk management, plus yung ating PSC stock market study. So yung mga sa crypto naman, mahilig sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para naman sa mga play to earn games natin. Sa social media, para update ka sa mga posts, follow mo na lang po Palabi Trader na Facebook account and then yung ating Facebook page na Palawi Trader. Sa articles dito sa Bodega Peak, local market, US and cryptos, tapos yung summary ng market ng mga news natin. So tingnan natin. Okay, ito isang good news na binabasa-basa natin from the past few days. So pwede na daw tayo mag-invest later on yung plan na PSE. So you can soon invest in US giants like Apple and Google from PSEI. Here's how Monson is making it happen. So andito yung news di bilyonaryo. Pwede nating basahin yan. Baka fractional shares to, parang mutual funds din yung style niya. Kasi mahal naman yung mahal yung per share ng Apple, di ba? Ilang daang US dollar, di ba? Medyo mataas yan. So baka parang mga fractional shares yung equivalent nitong Philippine Depository Receipts na tinatawag naman nila. Okay? So abang natin yan. Okay na rin yan. Madadagdagan yung mga babantayan natin na stocks. So yung summary muna. Okay, very good. So malakas pa rin yung net foreign buy kahapon is 100 billion and then another 463. So more than 14 billion pa rin yung net foreign buy po ng market. So very good. Nandiyan lang sila. Ang panalo ngayon is yung maalaga natin. Properties, sina Ali pumitik yata, no? 2.36% followed by, ito yung binagsak kapon, yung mga holding firms, 1.75. Hindi pa tatalo yung finance natin. Mataas din siya, 1.44% naman. Okay? So foreign funds bought, BPI, CBC, Metrobank, PNB, DHI, MFC, Manila Water, CNPF, GSMI, CIC, ABA, AC, DMC, JT Cap, GGS, RCR, SMPH, Globe at saka si TEL. SMPH yata yung malakas na properties natin. So the board of IMI, ewan ko, parang negative news na naman to kung kailan umarangkada na eh. Negative news na naman kay IMI yata to eh. Cessation of prototyping and manufacturing activities in US, closure of Japan office and downsizing is Singapore office. So mukhang mahina yung negosyo nitong si IMI natin. Ayan. So ito yung closing natin kanina. So silipin natin sino yung mga winners sa mga big caps. So nauna nga po si Globe. Meron siyang gain na 5.54%. Malamang breakout to. SEC, binawi niya lang yung mga drop niya from the past few days. So nag-up siya 4%. Tapos sa properties, to si SMPH, nag-bounce din 2.94%. Ayala 2.5%. So halos nag-bounce majority ng mga big caps natin. So naiwan si Wilcon 1.09%. So the rest, video, SMC, maliit lang naman yung drop ng price action. So yung mga blue chip holders natin, ayan, congrats po, bumawi yung mga alaga natin ng stocks. GMA7, gumaganda yung price action nito. Forays into health and wellness via convertible loans. Field rate, expanded lease accord with EXL. So merong ginagawa si BLL. So Villar sells 400-hectare property worth 5.2 billion to his listed holding company, si Haven at saka si BLL natin, no? Golden MB Holdings. ASEN earns 4 golden arrows. DNL brings high value added coconut oil. EGI, ito maganda sa kanya. Plans to invest 400 million in a new integrated resort in Cebu. Ayan, may bago siyang project. Nickel prices on the Asian rose sharply on Monday. So baka maganda yung galaw nito for the coming few days. House. QC joined forces for housing units. AC prepares preferred float. Pizza forms unit in USA. May good news si Pizza natin. Parang hindi pa natin nakikita sa trending. Trending to, dalawa. Si Max at saka si Pizza. Converge. The Department of Trade Industry is working with Converge to expand internet connectivity. Tapos yung galawan kanina umaga.
Okay, maganda yung galaw ng mga banks. DMC conducts 1.94 billion tender offer for CH. Meron na naman ba? May tender offer na naman ba? Akala ko hindi natuloy to. Ayan, nagugulan ako dito kay CHP. DNL, Kemres Plans Capacity Boost, PH Policy Rate, DMC will conduct mandatory tender offer to acquire the remaining 10%. At ayan, may presyo siya. Okay, magte-tender. Matutuloy pala yung tender offer ni CMEX natin. Parang nakaraan ang balita is magbebenta siya ng shares. So parang hindi na, no? O yan, may presyo 1.42 pesos per share. Silipin niya natin. Naka-trading hold ba CHP natin? So DNL, Pizza, Haven, at saka CBLL. Meron silang transaction. Okay, so yan na yun, price din. Tapos, when you are the bull party, dance with the strategy that brought you, observe, measure, and learn. Okay. It is Power Corporation. May target price si PhilStocks. Philippine Airlines is set to add 22 weekly flights to Australia. Okay, DMC, saka CHP, US stocks. Okay, maganda rin. Ewan ko mamaya, silipin natin yung actual follow-on offer. Ayala Corporation, yung galawang kahapon is okay naman siya. Kaya nag-bounce si Philippine Markets. Pizza, okay na yan. PNB, plus to sell 9.18% or 2.3 billion of its real estate subsidiary. Ayan, so meron siyang gagawin. Alter keeps the party alive with another big day. Ayan, bidang-bida si Alter natin simula last week. Ayan, sisipon tayo. Okay, patalas-tas po ulit yung mga ayan, so yung ating Patreon channel. So sabi ko sa inyo guys, yung mga gusto ng guide po sa trading sa Philippine markets, kung nag-umpisa ka, nag-trade or nag-invest sa Philippine markets, pwede ka pong sumali dito. So check mo na lang po yung ating Patreon channel naman natin. Ayan, simpon na. Okay, so balik tayo dito. Okay, so ano ba? Medyo pa iba-iba yung yung resistance sa support dito sa PSC. Okay. So ilagay ko na lang dito para i-break na lang niya kung gusto niya. 7,400 yung pinaka resistance natin. So anyway, yan naman talaga yung nagawa niya na resistance and the support is lumalaban nga tayo dito sa MA9, no? Pero nung kahapon, ang tingin ko sa kanya kasi malakas yung correction natin nung Monday is magre-retest muna dito sa MA20. Ewan ko. Pero nagbago yung ihip ng hangin kasi meron ulit foreign buying na 463.82 million. So good sign. And may chance na bumalik sa overbought condition si PSE. So bantay-bantay tayo sa mga alagad natin na big caps. Pwede ulit siya magkaroon ng mga overbought condition or magkaroon ng breakout dito sa RSI 70 level naman. So maganda yung yung itsura ng mga indicators natin sa kanya. Yung RSI is uptrend. And then pati yung ating MACD formation is uptrend din yung kanyang galaw naman. Okay? So nakita na natin yung galaw ng mga big caps kanina. Dito naman tayo sa mga winners and losers ng market. Okay, so yung nauna, hanap tayo may volume na lang yung iba kasi walang volume. Si PA at saka si MA. PHA at saka si MAH. Ayan, so nagising si PHA natin. Tapos na yata yung yung kaso-kaso nila at mukhang nag-stabilize na yung niya, price action. So maganda yung galaw, 8.94%. So baka hopefully makita ulit natin yung mga pitikan malalakas. Si MA, maliit kasi yung volume niya eh. 7% si MFC. Ayan. Ganda rin ng galaw niya, oh. Batak-batak yung kandila pero maganda yung galaw niya, 6%. NRCP, ito may breakout yata. Ayan. So 6% si NRCP. Axilum. So meron na rin siyang volume, no? Kaya lang overbought na. So 5% si XG. Ayan, panalo si XG. Oh. So nagpasakay pa siya, no? Nag-Dow G nung Monday. MRC, ayan, buhay ulit. Lalaki ng volume niya, MRC 4.88. Mamaya, basahin natin yan. Double Dragon, lumalaban nag-higher low si 4.37% SCC. Ayan, so binilik niya yung
Yung kandila, si ABA, o nabuhay si ABA, buhay pa rin. 3.9%, CLI, 3.38. Gumaganda rin si CLI. Si CLI, kung papasin mo siya, parang sideways, di ba? Pero napaka-generous na rin na ito sa, sa dividends. Once a year yata to, no? Meron siyang special sa halos 6% din, no? Panalo si si Bulan Master kasi last time kung tanda mo, meron siyang 50% na stock dividends, diba? So tapos namimigay pa siya ng dividendo. Doble-doble kita ng mga dito. Mga traders natin. Ayan. So maganda yung kanyang galaw. Manila Water. So pabalik. 3%. SMPH. Ayan. Bumawi. Hindi pa nagbe-breakout siya. SMPH natin. FCG. Okay, nag-up siya. BPI 2.25, Ayala, ayun lumalaban 2.53, RCI 2.27. So dito naman tayo sa mga losers, yung may volume na lang So yung iba hindi ko pinapansin kasi mababa, masyadong konti lang yung volume. And si Web, ayan, trap pala si Web, 3.4%. Kahapon malakas yung yung galaw niya. Si Certec drop din 2.7%. Si EBS 2.5% drop. Philreach 1.62. Okay, so hindi naman ganun kalaki yung yung drop ng mga stocks natin. So mas marami pa rin yung winners for today. So hopefully nagberde yung ating mga portfolio. Ayan, nagberde yung portfolio ko nung bumalik yung mga big caps na stocks natin. Okay, so tingin tayo dito sa galawan sa global market. So maganda. Maganda ba? Kahapon maganda. Ayan, so nag-green siya kahapon pero ngayon is mix. So Nasdaq futures positive 0.13, Dow futures negative 0.29, and then S&P is negative 0.05%. Ayan. Pero yung mga alaga kong AI, binabantayan ko, mukhang berde mamaya. Sina AMD, Nvidia, Micron, sino pa ba yung mga AI stocks? Sina ARM. Ayan. So anyway, yun yung galawan sa US market. Tapos dito sa bandang European market, so mix. Pero marami ding berde. Ayan. So malakas din. So nagbabounce yung mga stocks natin, global stocks. So dito naman sa holiday ba dito sa Hang Seng, parang ito pa rin yung gain niya kahapon. So mix din tayo na. Pero nag-bounce din yung iba. Ayun si Korea nag-drop. Malaki din yung drop niya, 2%. Okay. So mix yung galawan dito sa Asia global markets natin. Okay? So dito sa crypto, ayan, lumalaban ulit si Bitcoin, 63K. Pero nag-66K to ng weekends. So baka bumalik ulit sa weekends ng 66. Ethereum, 2,600. BNB is 578. Ayan. Ayan, berde lahat, oh. Ganda ng crypto. Yung mga naka-leverage ng 20%, 20x panalo, no? Yan, maganda yung galawan dito sa cryptos natin. Okay. So balik tayo dito sa markets. Good vibes yung yung araw natin ngayon. So unahin natin si Alter. So buhay na buhay si Alter natin. Mayroong bumabomba na sa kanya mga post. Ayan. So nag-up siya. Okay pa naman. Lumalaban 1.15%. Pero wala siya masyado foreigners. So 149K net foreign buy. Okay, so bukas natin siguro malalaman kung make or break si Alter natin. So ngayon is pero ang resistance talaga niya nandito sa 0.94. So ilagay ko lang diyan kasi yan naman yung pinaka-resistance. And lumalaban pa rin naman yung yung parang flag formation natin dito na paakyat yung direction. So pinaka-support natin, adjust natin dito na lang 0.82. 1% lang naman yung ginalaw niya simula kahapon. So, tignan natin kung sundan niya itong drawing natin na trend channel. Ayan. So, parang meron siyang malaking trend channel dito. So, maganda lang sa kanya, hindi naman nag-drop yung price action. So, bumaba kasi yung, yung volume niya. Pero from the past 3 days, alalaki ng volume niya. So, ibig sabihin, nandito lang to, di ba? Kasi late na nag-trade ngayon So, hindi umalis yung mga nandito na volume natin. So makita naman natin yan pag may kasamang malakas na drop ng price action kung talagang sellers yung nasa kanya. Okay?
So overbought na nga lang. So watch out na lang. Overbought yung yung ating pinaka RSI level naman sa kanya. Ayan. So to highlight natin para makita ng mga nanonood sa atin. So okay naman lahat ng indicators niya. So super bullish pa rin yung ating galawan dito sa RSI at saka MACD formation. Okay? So on the way siya para sa 0.94. So ito naman si MRC, lalakas din ng galawan niya, no? So araw-araw gumagalaw siya ng 4%. So lagay ulit natin resistance. Dito pa rin pinaka-resistance natin is 0.9. Pero sa lakas ng volume na pinapakita sa atin at saka ascending triangle formation, parang nakikita natin in the next 2 days parang gusto mag-breakout dito si MRC. So okay din yung RSI at saka MACD formation. So very bullish din yung kanyang galawan naman. So may volume siya kaya medyo tulak-tulak yung price action natin. Very attractive tuloy yung chart ni MRC. Hopefully hindi siya magaya dito kapag lumapit na siya dito sa 0.91. So 4.88% na galawan. Pero anyway, lahat naman ng indicators niya as of now is bullish. Unlike last time nung nag-try siya mag-bounce, naubos yung volume niya. Ayan, so buhay ulit, kumbaga, si MRC. Balita, baka lalabas na lang yan pag natuloy yung breakout sa 0.91. Si Apollo, di ba, meron ng balita. So sabi ni Mercado Barkada, hindi pa rin naman daw naghuhukay si MB Saipon 1 natin. So nandun lang siguro sa dagat, nag-aaral. Okay, so halos isang taon na rin yun. Okay, next, SPNEC. Ito medyo mahina. So wala tayong balita sa kanya kung ano nangyayari doon sa project niya, kung malilipat na ba niya. So kaya medyo mahina lahat ng indicators natin. So hindi nagba-bounce yung itsura na MACD, yung RSI, medyo mahina. Bantay na lang natin kasi meron din mga hawak na SPNC. So hindi natutuloy yung yung breakout na inaantay natin sa kanya. Okay na sana to nung last September 24 last week, no? So kaya lang hindi natuloy. Nawala kasi yung volume. Pero anyway, wala nga siyang volume as of now kasi yung volume nandito last time. O baka ito lumabas na. Pero mas marami pa rin tong volume na to. So hindi naman bumabagsak na malakas yung price action. Hopefully bukas hindi siya magkaroon ng breakdown sa support na 1.15. Ayan. So yun yung babantay na lang natin na holders para kay SPNEC. Higher low pa rin naman siya. So yun nga lang, magdadalawa 3 linggo na hindi gumagalaw itong si SPNEC natin kundi pababa. So negative 0.84% and meron siya net foreign sale 1.87 million. Ayan, watch out na lang. Watch out na lang tayo kasi descending triangle formation si SPNEC naman. Okay? Next, FCG. Kailan net foreign sale si FCG natin. Anyway, may volume siya ngayon. Malakas yung volume niya. 16 million. Tapos net foreign sale, negative 4.92 million. Okay, maganda naman yung galaw niya. So 2.56%. So tinitingnan ko siya para may trend nga siya talaga, no? Makita mo yung mga akyat baba ng kandila natin. So ito yung malaki yung niya, malaki yung trading range ni FCG. Ang galaw niya, oh. So yung isang galaw niya is umaabot ng mula sa base niya, sukatin ko lang 20%. Ayan. So ngayon, ewan ko kung ganyan yung magiging base niya or babalik siya dito sa bandang baba later on. Ayan. Pero kung yung kandila lang na usapan ngayon, maganda siya kasi nag-ano siya nag-bounce dito sa MA20. Ayan. So makita mo naman sa indicators. Healthy yung galaw. And yun nga, good vibes naman tayo. Kahit na net foreign sale, tignan natin kasi okay naman yung volume niya. Ayan, tignan natin bukas ayan. So tama-tama 'di ba? Meron siyang malaking trading channel and then uptrend naman yung direction. Yun nga lang yung isang galaw is from April to June, halos tatlo. Isang quarter yung niya, no? June, July, August, and then August, September, October. Ayan. So hopefully umabot tayo dito sa resistance niya bago mag-pullback ulit. Kasi laki ng pullback pag nag-pullback si FCG natin. Okay? So wala tayong balita.
Wala pa yung siguro sa earnings. Malalaman natin yan. And yung mga winners sa big caps natin, unahin natin si Globe. Laki ng breakout si Globe natin. So natulog siya ng halos isang buwan, no? August to September. O isang buwan nga. Umabot siya ng isang buwan. Tapos biglang pinitas, biglang tinulak, no? Lakas ng volume niya, 219.28 million, no? 5.54%. So iba talaga mag-invest sa mga big caps. Ito yung natin last time, yung nag-adjust siya, namigay siya ng share dividends, no? SRO last time, ayan, panalo na sila. Panalo. Ayan. So tapos meron ka pang mga regular na dividendo. So iba talaga pag malakas yung stocks natin. So ilalagay ko na dito sa bandang 2.5. So actually pinaka-range pala, may range pala siya dito. Ayan, so ngayon ko lang din napansin. So meron siyang malaking trading channel dito. Ayan. So tama lang siguro ilagay natin sa 2.5 yung next na expectation natin sa kanya. And lalo na ngayon, medyo pinapasok ng foreign buying si Globe. So makikita mo dito, may mga volume siya. So gusto talaga nilang pitikin. 1% lang naman yung dividends niya. Pero sa isang taon, siguro abot din siya ng halos 6%, no? Okay na rin. May kasama pang price action plus sabi ko nga yung ating stock rights offering sa kanya last time. Okay? So ascending triangle formation itong si Globe. And then lastly, si SCC. So inabangan din natin to kasi baka meron siyang ibigay na dividends. October na, wala pa yung Asa na yung dividendo natin. Antayin natin. Tapos ang regular kasi binibigay na ito 10%, di ba? Tapos si DMC is around 6% naman yung dividend. So tingnan natin kung tama yung balita na yan. At nasa, yung price action lang, nasa consolidation lang siya. Ayan. So actually, nga lang yung price niya. Hindi siya gumalaw. Simula na magbigay siya ng dividends. So magbe-breakout tayo. Ayan, pwede niyang gayaan tong gap up na to kung malaki yung ibibigay na depende siguro sa dividendo na pwedeng ibigay ni SCC natin. Ayan. So baka nagbalikan na sila eh. So meron na siyang net foreign buy. Baka klaro na sa foreigners kung anong gagawin doon sa 3% na shares ng government. So sasaluin daw kasi ni GSIS naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. Hindi pa naman siya breakout. So ang papa-breakout niyan is yung ating dividendo. Okay? So yun lang muna yung ating review dito po sa market. So okay, hopeful ulit tayo kasi bumalik ulit yung net foreign buy. Ano kaya bukas? Ano ba yan? Sa sideways ulit yung galaw. Pero sa ngayon, nakita ko is uptrend pa rin naman yung galaw natin. Tignan na po natin bukas. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.